Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang illustration video dito courtesy ng Operation Steel Channel, kung saan ito'y simulation lamang video kung talagang gagawin ng Iranian Navy ang pag-atake sa mga aircraft carrier ng Amerika na nandyan sa loob ng Oman na malapit sa Strait of Hormuz. Dito sa bidyong ito ay merong 120 speedboats or tinatawag na Mosquito Fleet na sabay-sabay ito na aatake sa aircraft carrier. At dito makikita natin sa simulation kung anong mangyayari dahil sa mga modernong kagamitan ng Amerika ay hindi talaga maging successful. Kaya ang totoong nangyari nung nakaraang 2 araw, di ba? Merong 6 na pinasabog ng Amerika na attack speedboat ng Iran na nagtangkang mag-suicide. Mga suicidal yan kung sa Japanese pa harakiri. Yan ay mga mujahideen, tinatawag mga suicidal warriors. Ang kanilang balak ay talagang ibangga doon sa aircraft carrier ang kanilang mga speedboat na may lulan na mga bomba, na maraming bomba. Kaya suicidal talaga siya. Kasi naman, sabi ko na sa inyo, bata pa lamang ay doctrinated na ang mga tao na yan. Ang kanilang mga utak ay sarado. Kung anong sinasabi ng kanilang mga imam o kanilang mga religious leader, mga ayatollah, ay sinusunod talaga ito ng mga IRGC fighters. Kaya yung nakaraan na 2 araw na 6 na speedboat, merong 4 na nag-operate noon sa bawat speedboat. So 6 times 4, 24 ka IRGC soldiers, di ba? Ang na dead ball at 6 na speedboat. Wala talagang tumama sa aircraft carrier kahit isang missile. Kaya dito sa simulation, 120 sabay-sabay ito na atake. Kaya panoorin natin courtesy ng Operation Steel. 11:07 a.m. The day Iran made a decision they could never take back. 120 fast boats launched simultaneously. Every single one aimed directly at the USS Abraham Lincoln. Iran's commanders were certain. 6 weeks of planning, 600 men trained to die for this mission. They believed the math worked, that no defense system alive could stop 120 boats charging from every direction ito nga at sinabi once. nilang mathematics daw nila Kaya daw na nagapi nila ang Iron Dome ng Israel dahil nga dito sa tinatawag na overwhelming swarm. Overwhelming swarm. Katulad nito, maraming speedboat, 120 sabay-sabay na atake sa isang aircraft carrier, ay ma-overwhelm daw ang system, ang defense ng aircraft carrier dahil sa kanilang mathematics. Nakakatawa naman na mathematics yan. Iniisip kasi nila ay walang submarino Akala nila walang submarino yung aircraft carrier. Kaya nga strike group. Ang strike group, isang aircraft carrier, meron yatang 4 na destroyer yan. Merong mga frigate o frigates yung maliliit. Merong isang submarino nag-escort niyan sa ilalim ng dagat. At merong surveillance plane sa ibabaw. At merong lulan yan na 30 ka jet fighters at helicopters. Meron pa. Kaya nako, Ginoo Diyos ko, saan nila nakuha yung mathematics nila na 120 speedboat daw ay kayang i-overwhelm ang defense ng isang strike group. Itatlong strike group yung nariyan kasi 3 aircraft carrier ang nariyan na ngayon sa Hormuz Strait. Kaya saan bang utak niyan? So ito nga, sinabi, there are 600 men trained to die as a human bomb. Di ba? Harakiri, suicidal fighters. Nakatrain na pala ito itong mga nagmaniobra nitong speedboat na ito na Mosquito ang tawag. Nakatrain na yan na mamatay at handang-handa mamatay. Dahil nga, pagdating daw nila sa langit nila, ay merong sasalubong na 7 magagandang birhen
na babae, virgin na babae. Sasalubong daw, maging asawa nila doon. Grabe no, kahit pa doon sa langit, dala pa nila ang kalibugan no, na 7 asawa. Binaba pa nga nila ang edad ng legal age ng pagkasal doon. Binaba nila ang babae ay pwede ng 11 years old ay makasal na. Ay hindi pala, from 11 years old, binaba nila sa 7 years old dyan sa IRGC. Sa ibang 11 pwede na eh, pero binaba pa nila sa 7 years old. Grabe, mga sanggol pa no. Hindi pa nga alam noon, maglaro pa eh, hindi pa marunong magluto, ikakasal na. Dahil sa kamanyakol nitong mga IRGC na ito. Tapos dadalhin pa nila sa langit no, as a premyo sa pagiging terorista, ay may premyo daw sila na 7 magagandang birihin na babae. Kaya balikan natin tong swarm na idea ng akala nila pareha to sa sa itong Iron Dome ng Israel na tinira nila ng 200 missiles. Hindi na-intercept lahat ng 200, na overwhelm nga yung system ng Iron Dome dahil sobrang dami nga. Sabay-sabay 200 missiles pinalipad. Siyempre mag-reloading pa yung Iron Dome, di ba? Alangan naman na walang reloading yun. Kaya sa moment na mag-reload sila ng Iron Dome, doon na makakapasok yung mga ballistic missiles ng Iran. Pero hindi, ang ballistic missiles hindi pareho yan sa aircraft carrier ng Amerika. Mamaya malaman natin kung anong meron na depensa sa close-in yung malapitan na gera. Anong meron ang isang aircraft carrier. Okay, balik tayo sa video. Courtesy ng Operation Steel. They were wrong. Iran made 6 fatal errors. First, Lincoln's captain already knew they were coming. Second, every aircraft aboard was already in the air. Third, the entire strike group had weapons armed and ready. Fourth, Washington had already lifted all engagement restrictions. Fifth, every single boat was already a locked target. Sixth, every base that planned this attack was already marked for destruction. AI na kasi yan eh. Ang computer na nag-lock ng bawat speedboat, mayroon ng site yan, naka-site na yan. Kahit saan pa yan pupunta, naka-lock in na yung site. Ang site na yan, yan yung ginagamit sa mga jet fighters. Na kahit anong bilis ng isang jet plane, kapag nalock yan sa site ng piloto, ay hindi na yan makakawala pa. So, ganyan na klaseng site ang nariyan sa aircraft carrier na lahat ng speedboat ay nakalock yan. Kaya wala talaga, walang kawala, mga kababayan. Yung sabi nila na hindi raw magmintis yung mathematics nila ng IRGC, saan nakuha na mathematics yan? Hindi nga sila nag-aaral ng formal na school eh. Diyan lang sila nag-aaral mismo sa kanilang mga tunnel sa underground city nila na ang kanilang mga guro ay mga terorista din na mga guro at hindi tinuturo yung tama. Ang tinuturo palagi ay ang gera at pagiging loyal sa kanilang supremo. Ganun yun. Kaya kawawang mga sundalo ng IRGC, naloko sila dahil nga sa kulang sa edukasyon. Yun ang katotohanan yan. Katulad din dito sa atin, di ba? Yung mga na-recruit ng mga walang sapatos sa bundok, kulang sa pag-aaral yun eh. Tapos mahirap sa buhay, walang trabaho dahil tamad. Kaya sumama doon sa bundok, papasyal-pasyal lang, padala-dala lang ng mga armas. Pero kapag binomba at natiklo, ay ang daming magreklamo. Katulad nung nangyari bago lang, di ba? 18 mga kabataan na estudyante pala nandun sa bundok at may daladalang armas. Tapos kung matamaan ng ating mga sundalo ay ang dami-daming magprotesta. Eh anong ginagawa mo sa bundok? May dala kang armas. At ang bundok na yun ay kuta ng mga rebelde. Kaya kasama kayo doon. Katulad din dito, kaya nga kailangan talaga ng mga kabataan ng Pilipinas na mag-aral sa magandang mga paaralan. Hindi yung nasa bahay lang nag-aral, tapos yung tutor mo ay iba yung tinuturo, katulad dito sa IRGC. Kaya kahit mathematics nila, mali. Ganon ba yung mathematics nila? Nasabay-sabay palagi daw, swarm, at hindi daw sila
Hindi sila lahat matamaan kasi swarm. Ay naku. Parang panahon pa yan ng World War One na tactics ah. Yung sabay-sabay na tatakbo yung mga sundalo papunta sa kanyon, di ba? Oo nga, yung kanyon kasi noon ay manual reloading. Pagputok, reload na naman. So mayroong about 5 seconds bago makaputok. Interval yon. Tapos lagay na naman ang bala. 5 seconds na naman. Kaya may time na makalapit yung mga sundalo na may daladalang itak. Di ba? Noon pa yun na panahon. Pero ngayon hindi na. Automated na eh. Tsaka ang mga kanyon ngayon ay semi-auto na. Bumubuga na siya ng mabilis. Okay, balik tayo sa ating illustration video kung ano ang mangyayari sa swarm attack ng Iranian speedboats. 22 minutes later, 11 Iranian naval bases no longer existed. This is Operation Lincoln Storm. 96 hours earlier, April 27, Tehran, IRGC Naval Command Center. Supreme Commander Hussein Salami stood before 600 men, handpicked volunteers, selected Ayun, from yung Salami, thousands, patay na yun trained eh. for months. Tiniklo ng Mossad ng Israel pero gamit ay bomba galing sa jet fighters. Kaya wala nang opisyal eh. Wala nang opisyal ang IRGC. Kaya sabihin ni Trump, sino bang leader nyo? Gusto kong makausap. Eh wala silang leader eh. Yung palaging tinutulak nila na magkipag-usap ay si Abbas Araghchi. Wala nga silang leader eh. Yung kanilang Supremo 2 na bading, na anak ni Ali Khamenei, na isa ring bading, ay wala eh. Palagay ko dead bull na. Wala na, hindi na nga nagpapagita. Kaya sino bang leader ng Iran na magipag-usap sa Amerika? Wala talaga. Sabi ni Trump, walang magipag-usap eh. Baka may lagay sa lista ng Israel. Tutudasin na naman. Ang galing talaga ng Israel, no? Kung pag-usapan ay pag-liquidate sa mga opisyal ng IRGC. Israel talaga ang tumatrabaho niyan. Okay, so patuloy tayo dito sa video na mag-explain kung ano talaga itong Mosquito Fleet at paano ito ginapi ng Amerika. Each one convinced this mission would change history. Brothers, Ayun. he said, Allah has chosen you. The Ayun yung target, sinabing USS Abraham Lincoln. Is chosen you, parang si Robin Hood lang, no? Laging sinasama yung pangalan ng Allah. Hindi naman nagsabi si Allah na, uy, kayong 600 yan. Pinili kayo ni Allah para umatagi sa Abraham Lincoln. Ang nagsabi niyan itong si Salami. Kaya nagiging salami siya eh. Nagiging parang pansit. Di ba, salami? Isinama pa yung pangalan ni Allah na Allah today choosing you as a suicidal warrior. Ay kung pwede pang bababa si Allah kung saan galing yan, ay pagsampalin na siguro tong si Salami. Dinamay na yung pangalan ni Allah eh. Iran's strategy had one foundation, volume. Iran's strategy had one foundation, volume. Send enough boats at once, and something always gets through. No defense network on Earth can track and destroy 120 fast-moving surface contacts simultaneously. That was the calculation. That was the bet. The plan? 30 boats from the north, 30 from the south, Ayun, 30 from the east, yun nga ang 30 from paniniwala the nila. west. Wala daw anumang depensa sa sanlibutan. Yun ang sinabi nila sa mga sundalo na makaligtas sa attack na in both four direction. Di ba? 30 sa norte, 30 dito sa west, sa east, 30 sa south, 30. Akala nila panahon pa ng medieval, di ba? Automated na ngayon eh. AI na yung nagmamaniobra sa mga machine gun at mga missiles. Kaya automatic yun. Automatic yun na target na kapag attack ng speedboat, nakalak na kasi sa site, automatic ang robot na magdesisyon na targetin niya. Ganun yun. Mga kababayan, hindi yung mathematics nila. Panahon pa yun ng 1935, panahon ng First World War, World War I. Yun ang panahon ng
calculator, hindi computer. Kaya maling-mali ang mathematics eh. All attacking at exactly the same moment. All attacking at exactly the same moment. Each vessel carrying 2,000 pounds of high explosives. Each crew ordered to ram the carrier directly. No retreat, no abort. At 45 knots, those boats would reach the Lincoln in under 9 minutes. Salami laid it out for his commanders. American carriers follow predictable patrol routes. Tuesday morning transit. Narrow waters restrict their movement. We hit from every direction at once. Their Aegis systems saturate. Their guns can't rotate fast enough. 20 to 30 boats reach the hull. 20 to 30 explosions. The Lincoln sinks. 5,000 Americans Sinasabi dead. ng mga vlogger sa India no, na dalawang aircraft carrier daw ng Amerika ay lumubog na, pinalubog nitong Mosquito Fleet. Gawa lang nila na kwento eh. Eh dito nga, pwede kong sabihin na totoo to na ano eh. Pero ito ay ano lamang to, tinatawag na simulation, kung ano talagang mangyayari kapag atake ang lahat ng Mosquito Fleet ng Iran sa isang aircraft carrier ng Amerika. So ganito nga ang mangyayari, kahit sabay-sabay sila, ay hindi sila makakalapit sa aircraft carrier dahil ang aircraft carrier merong helicopter, merong jet fighters, nandyan yung Warthog 18 na jet fighter na mababa ang lipad na may dalang machine gun na bumubuga ng kamatayan. Kaya wala talaga. And then kung makakalapit ka na sa aircraft carrier, ay merong AI na machine gun ang aircraft carrier na ang bala ng machine gun ay kasing laki ng mga 12 ounce na Coke, yung 500 ml na Coke bottle, ganun kalalaki na bala, ganyang kahaba, at bumubuga yun ng 5,000 rounds per minute. So anong mangyayari sa mga speedboat na yan? Isang bala lang ang tatama doon, tapos na. Hindi talaga, iba talaga ang pag-iisip ng IRGC. Panahon pa siya ng medieval eh. Panahon pa siya ng Dark Ages na pag-iisip. Ang mathematics nila ay panahon pa ng Egyptian na mathematics. Hindi mathematics ngayon na tinatawag na quantum leap. Yung iba na advanced mathematics na ngayon. Kasi AI na eh, AI. Panahon na ng mga computer at robots. Kaya ito sinabi, 5,000 American dead daw. Sabi nitong si Salami, siya yung na-dead eh. Siya yung na-dead bull. So, anong 5,000 kahit nga isa wala eh. Okay, tapusin na natin ang video. Iran owns the Persian Gulf. One commander asked about Iran owns the Persian Gulf. One commander asked about the American response after the attack. Salami smiled. There is no response. The Lincoln is gone. Lincoln is gone, ha? This is the most anticipated smart security camera of the year. No, super compact and networks back. So even plus already on standby. Press photographers were already on standby. A victory statement sat written on his desk. He never sent it. What Salami never studied, what was actually protecting that ship? Captain Sarah Mitchell, commanding officer, USS Abraham Lincoln, 28 years in the Navy, the first woman to command a nuclear-powered aircraft carrier, known across the fleet for one thing: she never lost a sailor, never planned to start. Mitchell had her strike group in full combat configuration: USS Higgins, Arleigh Burke-class destroyer, Aegis combat system, SM-2 surface-to-air missiles, hot and tracking. 10 miles off Lincoln's port side, USS Sampson, 2nd Arleigh Burke-class destroyer, Sea Sparrow batteries armed, positioned starboard, USS Princeton, Ticonderoga-class cruiser, 80 Standard missiles loaded, 122 vertical launch cells, radar scanning 500 kilometers in every direction, USS Toledo, attack submarine, running silent directly beneath the strike group. In the air, 48 F/A-18 Super Hornets on combat air patrol, 6 EA-18G Growlers handling electronic warfare, 4 E-2D Hawkeye airborne radar aircraft, Ayun, each mga one kababayan, tracking nakita every nyo, surface contact sabi ko within kanina, merong 500 30 jet kilometers. fighters, 48 pala eh. 48 ang karga ng aircraft carrier na jet fighters. At meron pang mga surveillance plane,
pangdagdag sa 48. At ang kanilang radar ay 500 kilometers away. 500 kilometers. Ang layo-layo nun. 500 kilometers ay madetect ka na ng radar at malak ka na sa kanilang mga site. Kaya naku, Ginoo, Diyos ko, saan ba yung mathematics na yan ng IRGC? Mag-hire nga kayo ng totoong guro nyo, yung talagang nag-graduate sa masteral ng mathematics. Hindi yung mga turo nyo kasi ay mga ano-ano lang nyo yan, mga kapanahonan pa ni kupong-kupong. Kaya yung paniniwala ng IRGC ay panahon pa rin ni kupong-kupong. Yung kanilang batas sa mga babae, panahon pa rin ni kupong-kupong. Hindi nila iniisip ngayon na ang mga babae nagme-make up na ngayon nagli-lipstick. Kaya kailangan ipapakita yung mukha. Hindi nila ipapakita mata lang. Kaya panahon pa nga yan ni kupong-kupong. Yung gano'n na ayaw na ng mga Iranian ng ganyan Kaya hindi pwede, nagbabago ang mundo, nagbabago ang passion, nagbabago ang henerasyon. Kaya dapat malaman ng isang leader ng bansa na ang kapanahunan ng Dark Ages ng mga barbarian ay nagbabago na. Nasa na tayo civilized world. Kaya ang pananamit ngayon ay sibilisado na. Hindi na yung binabalot ka na parang budbud. Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo dito sa ating simulation video kung talagang aatake ang Iran sa mga strike group ng US dahil nga ang tanging nalalabi leftover ng kanilang Navy assets ay tanging itong mga mosquito fleets na lang na mayroon daw sila 120 ka mosquito fleets na bawasan ng 6 nung nakarang araw, di ba? So ano na lang 114 na lang meron sila na mosquito fleet. At kung aatake sila, yun nga yung mangyayari, mga kababayan. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Pag-comment na lang sa ating comment section down below sa inyong masasabi. At sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa channel at nag-subscribe, maraming salamat sa lahat. Yan ay malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam. It's love and peace, not war.